Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, aklat po ng Santiago, chapter 4, verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. The mystery of unanswered prayers. Alam niyo po, marami sa atin ang merong ganitong tanong sa ating isipan. Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? At for many years, naturuan tayo sa Sunday school, kung kayo po'y laking simbahan, na ang sagot ng Diyos sa ating panalangin ay kadalasan yes, no, or wait. In other words, ang ibig sabihin lamang niyan, it's up to God. Ang Diyos kasi ang magdidesisyon pagdating sa sagot sa iyong panalangin. Pero alam niyo ba na ito pong James chapter 4 verse 7 ay mas marami po itong nasagot na tanong sa aking isipan patungkol po sa panalangin. Kasi marami na rin po ako nabasang libro at napakinggang sermon, pero parang nakukulangan po ako sa sagot na hinahanap ko patungkol po sa panalangin. At ito pong James chapter 4 verse 7 ay marami po itong naipaliwanag sa aking isipan. So hindi lamang yung natutunan ko sa Sunday school ang posibleng dahilan kung bakit po may mga panalangin hindi tayo nasasagot, kundi may iba pa palang mga factors, no? So isa-isahin po natin. Unang-una po, ang isang dahilan kung bakit po hindi nagiging effective o tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin, tayo mismo ang problema. Kaya nga sabi diyan, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Malinaw po sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So ibig sabihin, tayo mismo ang naging problema. Yung nagawa nating kasalanan, yun po ang naging sanhi kung bakit po ang ating panalangin ay hindi tinutugon ng Diyos. So, pag-isipan po natin yun. Mag-reflect tayo doon. Kasi sa totoo naman talaga, ang Diyos mabuti at nais niyang tumugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Kaya lang may hadlang po. Ang hadlang po kadalasan ay kasalanan. Yung po sinasabi ng Isaiah 59 verses 1 and 2. Ngayon, kadalasan din po, tayo rin ang dahilan kung bakit tayo po ay nagsasuffer sa buhay na ito. Kasi sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So kadalasan po yung resulta ng ating buhay nanggaling din po sa ating mga ginawa, yung ating mga itinanim. Kaya alam niyo po, isa sa nakikita kong dahilan kung bakit po marami sa atin ngayon nagsasuffer, consequences po yan ng ating mga nagawang kasalanan. Okay? Ngayon, may pangalawang factor pa po bukod sa tayo yung problema. Makikita rin natin na ang demonyo, siya po yung problema. Kaya sabi diyan, resist the devil. At mahalaga na makita natin ito, kasi malaki po ang kaugnayan ng diablo sa mga unanswered prayers natin. Siya ang dahilan kadalasan kung bakit po tayo'y nagsasuffer ngayon. Siya yung dahilan kung bakit maraming delay sa ating mga panalangin. Minsan po, dadi-delay yung ating pong mga panalangin o yung mga sagot sa ating panalangin. Siya rin ang dahilan kung bakit marami sa atin ay merong tinatawag na maling pag-iisip, maling paniniwala o maling pangangatuwiran. Ang diablo rin ang dahilan kung bakit marami sa atin yung meron pong mga maling confessions o negative confessions na punong-puno ng unbelief at fear. Kaya hindi tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin. So mapapansin niyo po na sa Bible, talunan na ang diablo. Kaya lang ang malaking tanong, paano nakakakilos pa rin siya sa buhay ng mga believers?
Ang sagot po, simple lang, pinapahintulutan natin. Kaya malinaw po sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. So, dito makikita natin, malinaw po, na ah, ang problema po kadalasan natin ay yung pong diablo na nagpapahirap sa atin. So, I hope nakita nyo ngayon yung mystery ng unanswered prayers. Ano po, na totoo po yun. Maaaring ang sagot ng Diyos sa atin ay yes, no, or wait. Pero may dalawa pa pong factors. Maaaring ikaw ang problema at maaaring ang diablo. Ngayon, ano ang solusyon ng Biblia? Kailangan pasakop tayo sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa, sawayin natin ang diablo. Kailangan i-resist natin siya. At sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11, dito makikita niyo po yung example ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Nakipaglaban siya sa diablo. At ang ginamit niya mismo ay ang salita ng Diyos. Ano po? At makikita natin na pagtagumpayan niya ang diablo. So tayo rin po bilang mga mananampalataya, tayo po'y lalakad sangayon po sa kalooban ng Diyos at mamumuhay sangayon sa salita ng Diyos. Tayo po'y magtatagumpay laban sa ating kaaway, ang diablo. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa mga katotohanan ito. Pagpalain mo po kami, lalo na po sa mga katotohanang tinanggap namin ngayon at naintindihan na namin kung bakit maraming dahilan bakit ang aming panalangin ay hindi namin tinatanggap. Salamat po Panginoon sa mga katotohanan ito at turuan mo pa kami. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.